Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating alamin ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Sa isang abalang lugar kung saan ang mga matatandang baboy gaya ni Tatay Bobby ay walang ginawa kundi ang magtrabaho sa sakahan para sa kanilang pamilya. Wala nang asawa si Tatay Bobby, ngunit meron siyang 3 anak na biik na sina Bikoy, Becky at Boy. Meron silang isang simpleng bahay na tamang-tama lang ang laki para sa kanilang mag-aama. Dahil nga abala lagi sa trabaho ang tatay ng 3 biik na si Tatay Bobby, kaya naman hindi niya nabibigyan ng sapat na atensyon ang mga anak. Madaling araw pa lang ay gumigising na si Tatay Bobby. Bibili ng pandesal at magtitimpla ng kape. Tapos ay maghahanda na siya para sa trabaho. Tulog pa ang 3 biik sa tuwing aalis siya ng bahay. Kaya naman nag-iiwan na lang siya ng mensahe sa mga ito na sinusulat niya sa isang piraso ng papel. Nakasulat dito ang mga tagubilin niya sa dapat gawin ng magkakapatid sa loob ng maghapong lilipas. Mula umaga hanggang gabi sa pag-uwi niya. Mauunang gumising ang panganay sa 3 biik na si Bikoy. Sa mesa agad ang tungo niya para mag-almusal. Babasahin lang niya ang mga sulat ng ama, subalit hindi niya ito iintindihin. Sunod namang nagigising ay si Boy, ang bunso sa 3 biik. Tulad ng Kuya Bikoy niya ay almusal din agad ang inaatupag ni Boy. Ni hindi tinignan man lang ang sulat ng Tatay Bobby nila. Ang laging pinakahuling magising ay si Becky, ang tanging babae sa 3 biik. Madalas ay pinagtutulungan pa siyang gisingin ng 2 kapatid na biik bago siya makabangon dahil napakaantukin talaga niya. Kahit maaga siyang matulog ay siya pa rin ang tanghali na laging nagigising. Ang magkakapatid ay walang ibang nasa isip kundi ang pagkain, kasiyahan at pagtulog. Kahit sinasabihan sila ng ama na wala na silang nanay na gagawa ng mga gawain para sa kanila. Kaya kailangan nilang matutong gumawa ng mga gawaing bahay at maging responsable sa kaya nilang gawin, ay hindi nila sineseryoso ang mga yun. Ang mga biik kapag kaharap ang ama ay tango lang sila ng tango. Puro opo ang sagot nila. Ngunit isa man sa mga bilin ni Tatay Bobby na dapat nilang gawin ay wala silang nasusunod. Gabi na nakakauwi si Tatay Bobby mula sa trabaho nito sa bukid. Tulad ng inaasahan niya ay wala siyang pagkain na daratnan. Kahit isa ito sa mga bilin niya sa mga anak na biik, ang magsaing at magluto ng ulam para sa hapunan. Kaya kahit pagod na ang katawan ay siya pa rin ang magluluto para sa pagkain nila. Hindi rin nalinis ang bahay. Ang mga kalat nung bago siya umalis ay nadagdagan pa sa halip na mawala. Habang nakasalang tuloy ang pagkain, ang pobreng ama ng mga biik ay aatupagin naman ang pagwawalis at pagliligpit ng mga kalat. Napapailing na lang siya. Kahit kasi pagalitan niya ang mga anak na biik, ay tahimik lang ang mga ito na tila pumapasok sa isang tenga at lumalabas sa kabila ang mga sinasabi niya. Pagkatapos nilang kumain, ay siya pa rin ang maghuhugas ng mga platong pinagkainan. Bago matulog ay titipunin niya ang mga anak na biik at muling ipapaalala sa mga ito ang lagi niyang sinasabi na sila ay lumalaki na. Kaya dapat na nilang matutunan ang mga gawaing bahay dahil hindi laging nariyan siya para pagsilbihan sila. Muli ay tatango at sasagot ng opo ang magkakapatid. Pero pagdating ng oras ng mga gawain ay magtuturoan at mag-aaway pa ang mga ito kung sino sa kanila ang dapat gumawa ng isang gawain. Walang magawa si Tatay Bobby kundi idaan lagi sa mga sulat ang mahahalaga niyang mensahe sa kanyang mga biik. Isang umaga, pupungas-pungas na bumangon si Bikoy.
Kinusot-kusot niya ang mga mata nang mapansin na madilim ang paligid kahit nakabukas na ang ilaw. Sumilip siya sa bintana. Kaya pala, mukhang uulan. Napakadilim ng langit. Sa halip na mag-alala ay pinagkibit balikat lang yon ni Bikoy. Tulad ng nakagawian niya ay tinungo na niya ang kusina para tignan kung ano ang inihandang almusal ng tatay Bobby nila para sa kanilang magkakapatid. Napabuntong hininga pa si Bikoy nang makitang pandesal na naman na walang palaman ang naghihintay na agahan sa kanya. Pero kinain pa rin niya yon at marami pa rin siyang nakain. Muntik na nga niyang maubusan ng dalawang kapatid na biik. Tag-isang pandesal lang ang natira sa mga ito. Kaya si Bikoy biik ay umiyak nang makitang yun na lang ang natira sa almusal. Dahil hindi pa naman nagigising si Becky, kaya inubos na niya ang dalawang pandesal. Si Becky naman nang magising ay galit na galit. Inaway nito ang dalawang kapatid na hindi nagtira sa kanya ng pagkain. At muli ay nagtalo-talo silang magkakapatid. Napahinto lang sila sa pag-aaway nang biglang kumulog sabay ng pagguhit ng matalim na kidlat. Nagulat silang tatlo. Kasunod nun ay bumuhos na ang malakas na ulan. Sa kabila nito, ang tatlong biik ay hindi pa rin nababahala kung ano ang mga pinagkakaabalahan nila na walang kwentang mga bagay ay ganoon pa rin ang ginawa nila. Ni hindi nila naisip ang kalagayan ng ama sa bukid ngayong biglaan ng pagbuhos ng ulan. Hindi sila nag-aalala sa posibleng mangyari. Ilang oras pa ang lumipas at ang ulan ay naglikha ng malaking pagbaha. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi na malaya ng tatlong biik ang pagtaas ng tubig. Walang ikalawang palapag ang bahay nila. Kaya naman nang mapasok ng tubig baha ang tahanan nila ay hindi nila malaman kung saan sila magsusuot. Nagsimula na silang mataranta. Sinubukan nilang sumigaw para makahingi ng tulong sa mga kapitbahay. Subalit maging ang mga ito ay abala sa pagliligtas ng kani-kanilang mga sarili at mga kagamitan. Sa halip na tumila ang ulan ay lalo pa itong lumakas. Dahilan para lalo ring tumaas ang baha sa lugar nila. Hindi alam ng tatlong biik kung kanino pa sila hihingi ng tulong. Gayong hindi rin nila alam ang kalagayan ng tatay Bobby nila sa bukid. Tiyak na inabot din ito ng ulan at pagbaha roon. Hanggang sa ang lugar nila ay nagmistulang dagat. Umapaw ang tubig hanggang bubungan ng mga bahay. Sinabihan ni Bikoy ang dalawang kapatid na biik na humawak sa kanya ng mahigpit at sila ay lalangoy patungo sa ligtas na lugar. Binilinan niya ang mga ito na huwag bibitaw kung ayaw nilang tangayin ng agos ng tubig at malunod. Ganoon nga ang ginawa ng dalawa. Sa takot na anurin sila palayo sa isa't isa, ay nagkapit-kapit sila ng mahigpit. Mabibigat man ang sarili ay pilit silang nagpapagaang para hindi sila mahirapan sa paglangoy. Hanggang sa makakita si Becky ng isang bangka mula sa di kalayuan. Tinuro niya yon sa mga kapatid na biik. Nabuhayan sila ng loob. Nagmamadali silang lumangoy patungo sa bangka. Subalit nung malapit na sila roon, ay ganoon na lang ang pagkadismaya nila dahil may nauna nang makalapit sa kanila. Naunahan sila sa pagkuha sa bangka. Kaya pansamantala ay kumapit muna sila sa putol na kahoy na palutang-lutang. Ginaw na ang tatlong magkakapatid na biik. Nangangatog ang mga baba nila sa sobrang lamig na nanunuot sa kanilang katawan. Muli ay lumakas ang agos ng tubig baha. Napasigaw na lang sila nang anurin sila nito patungo sa kung saan. Napalayo na sila sa kanilang lugar. Sa wakas ay tumila rin ang malakas na ulan. Ngunit ang baha ay nanatili pa ring mataas. Kaya hindi pa makabalik sa kanila ang tatlong magkakapatid na biik. Isa pa, hindi nila alam kung paano sila makakauwi sa kanila. Gayong hindi nila alam kung saang lugar sila napadpad. Umakyat sila sa isang bundok upang hindi sila maabot ng tubig.
wala silang ibang makita roon. Napakatahimik ng bundok na nasa liblib na lugar. Natatakot man ay wala silang mapagpilian kundi maghanap ng masisilungan at manatili roon pansamantala. Nakaisip ng ideya si Bikoy. Gagawa sila ng silungan. Kailangan lang nilang manguha ng malalaking dahon para magsilbing bubungan. Sumang-ayon naman ang dalawa pang biik. Ngunit nagturuan sila kung sino sa kanila ang mangunguha ng malalaking dahon. Dahil wala isa man sa kanila ang pumayag na mag-isang gagawa noon, kaya nagkasundo sila na silang tatlo na ang mangunguha. Para raw walang lamangan. Nang makahanap na ng mga palapa ng niyog at iba pang malalaking dahon, ay pinagsapin-sapin nila ang mga yun sa 4 na kahoy na napulot nila at ginawang tukod sa 4 na sulok. Napansin nila na magaang lang pala ang gawaing yun kung tulong-tulong sila. Saglit silang namahinga sa ginawa nilang silungan. Maya-maya ay nakaramdam naman sila ng pagkalam ng sikmura. Sinabi ni Boy Biik na nagugutom na siya. Ganon din naman ang dalawang biik. Kaya nagpasya sila na maghanap na muna ng makakain. Nakakita naman sila ng isang puno na hitik sa bunga. Kaya lang ay may kataasan ng mga bunga. Nag-isip sila kung paano nila maaabot yun. Wala namang ibang tutulong sa kanila. Kaya silang tatlo ang nagtulungan. Sumampa si Becky sa balikat ni Bikoy. Habang si Boy ay sumampa naman sa balikat ni Becky. At naabot na nga nila ang mga bunga. Pinitas yun ni Boy Biik at inihahagi sa ibaba ang bawat mapipitas niya. Ngunit sa pag-abot niya sa bungang medyo malayo sa kanya, ay nahulog siya. Dali-dali siyang sinakluluhan ng dalawa niyang kapatid. Pinasan ni Bikoy si Boy at si Becky naman ay dinampot ang mga bunga. Tsaka sila bumalik sa ginawa nilang silungan. Pagbalik nila roon ay hinilot ni Bikoy ang paa ni Boy dahil mukhang napilayan ito. Noon nila naalala ang tatay Bobby nila at ang mga bilin nito. Ani Becky, kung kasama lang daw sana nila ito ay hindi sila mahihirapan. Pero sinabi naman ni Bikoy na kung kasama nila ang tatay Bobby nila ay hindi nila magagawa ang mga nagawa nila kanina, tulad ng paggawa ng masisilungan at pagkuha ng mga bunga. Tsak na iaasa lang nila ang mga gawaing yon sa tatay nila. Ibig sabihin lang daw nun na natututo na sila. Tsak na matutuwa ang tatay nila kapag nalaman yun. Pagsapit ng gabi ay magkakatabi silang nahiga sa mga dahon ng saging na ginawa nilang banig. Nanginginig sila sa lamig, kaya naisip ng magkakapatid na biik na magyakap-yakap. Nang sa gayon ay maibsa ng lamig na nararamdaman nila. Ilang saglit pa at pare-pareho na silang nakatulog. Hindi nila alintana ang panganib na nakaamba sa kanila. Isang ahas na nagmamasid at naghihintay ng tamang oras sa pag-atake. Tahimik itong gumapang patungo sa natutulog ng mga biik. Gagapang sana ito sa binti ni Bikoy, ngunit biglang gumalaw si Bikoy. Kaya ang ahas ay lumipat kay Boy. Subalit nang gagapang na siya rito, ay tila nananaginip itong nagpapadyak na para bang lumalangoy. Napapanaginipan nito ang trahedyang pinagdaanan kanina. Kaya naman ang ahas ay mabilis na gumapang patungo naman kay Becky. Naramdaman ni Becky ang malamig na gumagapang sa kanyang binti. Kaya napabalikwas siya ng bangon. Nang makita ang ahas sa paanan niya, ay ubod lakas siyang tumili na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Mabuti na lang at maagap na nakadampot ng kahoy si Bikoy at agad pinukpok ang ahas na mabilis ding nakatakas. Umiiyak sa takot si Becky, kaya niyakap siya ng mga kapatid na biik. Kinabukasan ay sumikat na ang araw. Naisipan nilang maglakad-lakad. Maliban kay Boy na masakit pa rin ang binti dahil sa pagkakahulog. Ito na muna ang nagbantay sa silungan nila. Sina Becky at Bikoy ang lumakad. Nagbabaka sakali na mahanap ang daan o kaya ay tutulong sa kanilang pauwi. Ngunit nabigo sila. Kaya nanguha na lang ulit sila ng makakaing bunga at nanguha na rin sila ng mga kahoy
na maaari nilang magamit para makalikha sila ng apoy na papawi sa lamig pagsapit ng gabi. Habang namumulot ng kahoy ay natigilan si Becky. Nakakarinig kasi siya ng lagaslas ng tubig. Sinabi niya yon sa kuya niyang si Bikoy at tinuntun nila ang pinanggagalingan nun. Nakakita sila ng maliit na ilog. Naisipan nilang manghuli ng isda. Kahit hindi sila marunong ay sinubukan pa rin nila. Ginamit nila ang kahoy na nakuha nila para ipangtusok yun. Dahil nga hindi naman talaga sila marunong ay dadalawang isda lang ang nahuli nila. Pero tuwang-tuwa na sila. Bit-bit ang mga bunga, mga kahoy at dalawang isda ay bumalik ang magkapatid na biik sa silungan nila. Nanlaki ang mga mata ni Boy nang makita ang isda. Inayos agad ang ipanggagatong nila. Nahirapan silang makalikha ng apoy gamit ang napulot na basag na kawayan at bato. Pero nagtiyaga sila na pagkiskisin yon habang nagkukwentuhan. Nagsalit-salitan sila sa pagkiskis. Halos magtatalon sila sa tuwa nang sa wakas ay mapasindi nila yon. Ang nakuha nilang dalawang isda ay inihaw nila at pinagsaluhan. Bukod sa nakakain na sila ay nainitan pa ang nilalamig nilang katawan dahil sa malamig na dampi ng hangin sa gabi. Sinabi ni Bikoy bilang siya ang nakakatanda ay siya na muna ang magbabantay sa dalawa niyang kapatid para makatulog ang mga ito ng maayos. Dahil baka puntahan na naman sila ng ahas. Kapag nagising na ang dalawa ay siya naman ang matutulog. Sumapit na ang umaga. Tinanong ni Bikoy kung masakit pa rin ang binti ni Boy. Sabi ni Boy Biik ay hindi na masyado. Kaya na niyang maglakad. Balak kasi nila na maghanap ulit ng daan pauwi sa kanila. Ngunit nabigla sila nung matanaw ang paparating na tatay nila. Nahanap na sila nito. Nag-uunahan na sinalubong nila ito. Alalang-alala si Tatay Bobby sa kanyang mga biik. Kahapon pa raw niya sila hinahanap magmula nang tumila ang ulan. Ang sabi ng tatlong biik ay tinangay sila ng baha palayo sa kanilang lugar. Kaya napadpad sila sa bundok na yon. Napahanga si Tatay Bobby nang makita ang ginawang silungan ng mga anak na biik. Gayon din ang mga gatong na kahoy at mga tinik ng isda sa isang sulok. Ibig sabihin ay nakaya itong gawin ng tatlo niyang biik. Masayang ikinuwento ni Becky sa tatay nila kung papaano sila natutong kumapit sa bawat isa at nagtulungan para lang makaligtas, makakain at mapawi ang lamig na dulot ng hindi magandang panahon nung nagdaang araw. Dagdag pa ni Bikoy, naalala niya ang mensahe ng ama sa sulat na lagi nitong iniiwan sa mesa tuwing pupunta na ito sa trabaho, na ang mga gawain ay magiging madali kung pinagtutulungang gawin. Noon lang daw nila napagtanto na tama ang kanilang Tatay Bobby. Nung makauwi sila ay sama-sama at tulong-tulong ang mag-aama sa muling pagtatayo at pag-aayos ng nasalanta nilang tahanan. Masaya si Tatay Bobby dahil natuto na rin ang mga biik niya sa mga gawaing bahay nang dahil sa kalamidad na pinagdaanan nila.